Ayun, good morning. Magandang araw sa inyo mga kalapatids, mga kagwaps. So ngayon pag-uusapan natin yung naging issue tungkol dito mga kagwaps sa 1, 2, 3, 4, 5 ni punong ministro na sobrang daming mga nag-comment, sobrang daming lumabas na basher mga kagwaps. So tingnan natin kung ano ba yung possible mga kagwaps na naging problema dito at nang malinawan din po ang lahat mga kagwaps kung bakit po ba nagkaroon ng issue dito sa 1, 2, 3, 4, 5 na to mga kagwaps. So magpaparonda na lang yung bata natin dito at tayo bababa muna ron para nang sa gayon mga kagwaps mas maging maganda yung pag-uusap natin mga kagwaps. So tara, kung gusto nyong mapanood to panoorin nyo at baka panuurin pa ng iba. Let's get it on! Yon mga kagwap, so moment of truth na tayo at pag-usapan natin itong naging 1, 2, 3, 4, 5 na sobrang laking issue ng mga kalapatids natin dito sa Nueva Ecija mga kagwaps. Meron tayong mga kalapatids na medyo disappointed sa nangyaring desisyon kasi nga syempre nag-aabang din sila at gusto rin nila na si punong ministro makaranas din ng magandang resulta dito sa Nueva Ecija dahil hindi naman basta-basta mga kagwaps yung mga gamit na ibon, sabi nga ng mga veterano rito. Pero gayunpaman, susunod tayo sa kung anuman yung sabihin ng club at sa kung anuman mga kagwaps yung naging resulta nito. So tingnan natin kung ano nga magiging opinion ko rito. So pakinggan nyo na lang kung meron man ako magiging mali na sasabihin, itama nyo na lang din mga kagwap. So base dito sa pagkakausap ko, dito po kay Michael mismo, yung anak po ng president ng isang club dito sa amin, and then dito po kay punong ministro. So ako po kasi yung namamagitan sa kanila, ako po yung nagtatanong kung ano po ba yung mga dapat at hindi dapat gawin at hindi dapat sabihin at kung ano ba yung dapat pag-usapan. So bago yon, shoutout nga pala sa isang idol natin dito sa Cabiao. So hindi ko nasasabihin kung ano ang pangalan mo, pero maraming salamat kasi nag-reply ka sa kung ano man yung unang issue na napag-usapan natin at natanggap naman natin, nagkapatawaran naman kayong dalawa at nagkaintindihan naman tayo. So shoutout sa iyo idol, hindi ko nasasabihin kung anong pangalan mo pero happy flying po sa iyo. Yun mga kagwaps, mabalik tayo sa issue na to. So base sa pagkakausap namin mga kagwaps nitong si Michael, module system error po ang nangyari. So ano po ba yung module system error na pwedeng mangyari dito po sa mga module, sa mga e-clock na ginagamit po dito sa amin? So yun mga kagwaps, ang e-clock kasi ay kinokontrol, nagsusupply sa kanya mga kagwaps ay isang direct sa outlet and direct sa battery mga kagwaps. So sabi niya, baka daw humina yung battery, pwedeng maging issue yon. Pero sa akin mga kagwaps, ang nakita ko na talaga na problema kasi SIM card operated kasi to mga kagwaps. So ibig sabihin, yung clock ni module ay nanggagaling mismo mga kagwaps sa world clock. So yung mga cellphone natin ganun yun, pagka naka-automatic mga kagwaps, yung ating mga cellphone, automatically sila po ang nagbibigay ng clock sa mga cellphone natin. Hindi na natin kailangan iset yun, hindi natin kailangan kontrolin at maglagay tayo ng oras at date mga kagwaps. So ganun po yung module namin dito. So ibig sabihin, high-tech po talaga itong module na ginagamit. Kaso lang mga kagwaps, para sa akin kasi, ang gamit nila mga kagwaps ay SIM card na smart. Ayan, shoutout po sa smart. So dating opisina ko to, dating trabaho ko to. Pati po itong mga signaling, yan po ang hawak natin. Kaya medyo maalam po tayo sa mga signals, 2G, 3G, 5G. Ayan mga kagwaps, and LTE, lahat yan nakokontrol at nagagawa natin. So yun mga kagwaps, para sa akin kasi, sa akin na, sa sariling opinion ko, which is naipaliwanag ko rin kay Michael at naipaliwanag ko rin po dito kay punong ministro, na possible mga kagwaps, kaya nagkaroon ng delay dito sa oras kasi nga mga kagwaps, hindi makasagap ng signal itong SIM card sa mismong area po ni punong ministro. Kasi ako po mismo, napunta ako sa area ni punong ministro, sobrang hirap po kasi mga kagwaps makasagap doon ng data. Napakahirap doon pagka ang SIM card mo ay smart mga kagwaps. So yun yung isang problema doon sa area mga kagwaps. Ngayon tinanong ko na kapag ka pala mga kagwaps walang signal at nahihirapan kumuha ng data itong SIM card sa module mga kagwaps ay nadidelay pala yung time. So ibig sabihin pagka hindi po updated yung o hindi maganda yung signal na pumapasok doon po sa electronic clocking, ibig sabihin po yung oras niya is may possibility talaga na bumagal po yung oras doon sa module kasi po hindi siya nagsisynchronize papunta po mismo
sa module yung world clock mga kagwaps. So yun, para sa akin yun ang isang problema, yung battery hindi natin alam, pero kasi pwede tayong gumamit naman, i-direct natin sa saksakan, at meron din na battery operated yun mga kagwaps. So dalawa yun, yung saksakan ay direct supply, and then yung battery naman is backup supply yun mga kagwaps. Para in case na magkaroon ng brownout, magagamit yung battery para hindi agad malobat yung module mga kagwaps. So bibilisan ko na lang yung pagpapaliwanag. So para sa akin po, ito pong problema na to mga kagwaps ay talagang system error, module, e-clock error. So gayon pa man, natanggap naman po ni punong ministro kung ano po yung naging resulta at hindi na po siya nakipagsagutan pa sa management ng club dito sa amin. And then pinuntahan ko na lang din siya mga kagwaps para makausap ko siya kagabi. And then sabi ko sa kanya, try kong gumawa ng content regarding dito sa napag-uusapan natin. So yun mga kagwaps, bali ang masasabi ko lang sa lahat ng mga punchers dito sa Nueva Ecija, kahit saan pa man, kasi mayroong mga naglulutangan at mga naglalabasan na basher. Guys, yung pong si punong ministro ay wala pong ginayang kadayaan, at yung nangyari po na 1, 2, 3, 4, 5 ay hindi niya rin po alam na nagkaroon po ng delay yung oras po sa module, kaya po nag-expect din po siya na nakapagtamasa na po siya ng 1, 2, 3, 4, 5 sa isang club mga kagwaps. Kaya kahit ako kino-congrats, napakarami nagko-congrats sa kanya kasi yung oras niya doon mga kagwaps is maganda rin naman talaga, hindi naman ganun kabilisan, sakto lang din mga kagwaps sa ibang mga nag-clock. Pero gayon pa man, naimbestigahan naman ng mga ng management ang medyo kinairita lang o medyo kinatampo lang nitong si punong ministro ay hindi agad sa kanya mga kagwaps nasabi, kasi nga kinausap ko na si Michael tungkol dito, merong proseso ng pag-iimbestiga dito. Tumawag siya kay Top Pigeon, nag-verify siya kay Mabsi, binerify niya si Puncher, nagbigay siya ng clocking mga kagwaps. Kaya mga kagwaps, sa mga nagko-comment diyan ng masama, wala din talagang kaalam-alam itong puncher na nagtamasa sana ng 1, 2, 3, 4, 5. Kaya iwasan na sana natin yung pagbabash, at mas maganda sana na i-comfort nyo na lang yung tao, kasi kahit sa inyo mangyari yan mga kagwaps, talagang medyo madidisappoint kayo. Kasi bilang isang newbie, bilang isang puncher, lalong-lalo na gumagastos yung tao, medyo madidisappoint talaga, which is na ipaliwanag ko rin sa kanya na part of the game yun mga kagwaps. So yun, pasasalamatan ko lang sa lahat ng mga kalapatids natin dito na patuloy na sumusuporta dito kay punong ministro. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga bashers at nagbibigay ng side comment kahit hindi nila alam ang system, kung paano bang nangyari at kung ano ba yung ginawa ng management. Love na love pa rin po namin kayo, at nawa ay patnubayan kayo ng Panginoon para po mas maganda pa yung inyong mga maging buhay. So, ayun, maraming salamat sa inyong lahat. And then, sa mga kalapatids natin, mga nagtatawagan din sa amin, maraming salamat din po sa inyo. So, gumawa lang po ako ng comment dito, kasi marami din nagtatanong sa akin, sobrang daming nagchat din po sa akin, kasi nga ako yung namamagitan, pero hindi ako nakikisawsaw mga kagwaps, at talagang kasali ko dito kasi ako yung namamagitan between punong ministro and between the management mga kagwaps. So, yun, maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng nagpaliwanag, sa lahat ng nakausap ko dito sa pamunuan ng isang club dito. Maraming salamat sa pagpapaliwanag nyo dito kay punong ministro, maraming salamat din. And ayun, intindihin na lang natin, iwasan natin ang pagbabash. Tandaan natin, kalapati lang magkakalaban, hindi yung mga tao. So wag po tayong laging galit, di ba? Dapat happy lang tayo lagi. So yun mga kagwaps, dito ko tatapusin itong video na to. Muli, this is Kuya Rai and you are watching Waps TV. Peace out.